nakapag-comment tungkol doon? Wala pa. Ako, uno mag-comment. Baka sa lahat ng Sendalite, no? Wala pa. No? Minsan kasi pag mga Sendalite pastors, hindi nakikialam sa ganun. Tahimik lang. Pero kung hindi ko mapigilan na hindi mag-comment, no? Yun sa, ano, baka kasi, ah, may ganun din na situation, no? At least alam na ninyo yung gagawin, no? So, doon ko na-realize yung kahalagahan ng Sunday school. Sino meron sa Sunday school? Sa kamay niya, praise God, yung mga Sunday school. Ayan. Yung mga nagba-Bible school. Ayan, praise God sa mga nagba-Bible school. Ayan. So, ayun yung importance na aral ka sa Bible. Diba? Kasi, kapag hindi ka aral sa Bible, kapag naging Kristiyano ka, magiging sincere ka. Very sincere. Magiging emotional ka. No? Alam mo yung pagiging emotional, pag bagong Kristiyano ka, ang sarap sa pakiramdam. Di ba ramdam mo yung pag-ibig ni Lord? Di ba? Talagang, ayan yung mga bago natin. Diba? Ramdam mo yung pag-ibig ni Lord na hindi pa naranasan before. That's why, ikaw, pag pinatawad ka ni Lord, patawad po, sabi niya. Bala niyo ba yun? Viral. Diba? Pag pinatawad ka ni Lord, ramdam mo yung pag-ibig ni Lord. To the point na, ang tingin mo sa sarili mo, wala totoo, cleanse. By the Holy Spirit, by the blood of Jesus, cleanse ka, malinis ka. That's why, kapag nagsalita ka, nang hindi ka nag-iingat, diba? Bakit? Technical problem. Yan. Yan. So, papalitan ko. Tanggalin ko na. Hindi nila marinig sa live. Okay lang kasi nambabash ako dyan. Ayan, sige. Siguro kailangan mapag-aralan muna ito. Gumagalaw pa naman ako. Praise. Nasaan na ba ako? Ayun. So, nasaan ako huminto? Naalala ko lang technical problem. Ayan. Ayan, praise God. Yan. So, kapag bagong Kristiyano ka kasi, ramdam na ramdam mo yung pag-ibig ni Lord. To the point na sobrang alam mo na nililinis ka ng Panginoon mula sa pagkakasala mo, parang bagong tao ka na. Kaya kapag hindi ka nag-ingat sa salita mo, yun, may problema tayo doon. That's why importante, meron tayong leader sa church, meron tayong Sunday school, meron tayong Bible school, meron tayong mentoring. Kasi pag nawala yon, magwawala ka rin. Dahil sobrang grabe yung pag-ibig ni Lord, mag-e-explode ka. Tignan yung interview niya. Di ba? Grabe. Pero, kala niya, lahat ng kausap niya, Christian. Di ba? Kala niya, lahat maiintindihan siya. Di ba? Yung iba, ginagamit pa yung verse na, yung verse ng, kamumuhian ka ng dahil sa akin, sabi ni Jesus. I don't think so. Natama yung paggamit nila ng verse na ganon. Kasi nakikita ko, sincere siya, pero sincerely wrong. Bakit? Hindi siya nag-iingat sa ginagamit niyang salita. I'm not against kung ganun siya ka-bold. Hindi ako against. But then, kung ang bibig mo nagiging dahilan ng pagkakasala para maging katitisuran sa ibang tao, itiko mo na lang. Di ba? Kaya nga maganda, nag-aaral tayo ng Bible. Nag-aaral tayo Sunday school, di ba? Bible school. Meron nagme-mentor sa atin, di ba? Para yung ganung case, imbis na pag-ibig ng Diyos, agape love, ang nananalaytay para sa mga Christian churches, wala, tignan nyo, puro hatred. Di ba? Puro galit. Hindi maganda, di ba? Dapat i-correct. Di ba yung nananahimik nga si Gary B, biglang nagsalita rin. Ganyan din ako dati, ganun gusto yung sabihin. Di ba? Impyerno ka na. Kapag na-realize mo kasi, di ba? Totoong impyerno. Pag nalaman mo yung pag-ibig ng Diyos, no? Minsan ganun ang Christian, nagiging judgmental. Di ba? Kapag lalo bago ka, no? Pag nanalaitay yung pag-ibig ng Diyos, nag-uumapaw,
nararamdaman mo, nagkakaroon ka ng pride, dangerous yon, di ba? So okay lang naman. May pinangangaral niya dapat si Jesus, yung pag-ibig ni Jesus, di ba? And yung correction after na. Ko-correct din ni Lord yan. Hindi naman tayo yung magbabago sa tao, di ba? Nag-point out pa siya ng mga anak ng mga celebrities, di ba? Hindi niya naman kaya baguhin yung tao. Si Lord lang ang magbabago sa tao, di ba? Kaya sinasabi ko, di ba? Kung gaano kahalaga ang Sunday school. Diba? So kanina nakita ko nag-Sunday school. No, by faith, by the grace of God, diba, 100% na ng church ay nagsa-Sunday school. Alam niyo, laki rin ng Sunday school. Ako nga lang, tsaka yung teacher ko, dalawa lang kami. Diba? And kahit dalawa lang kami, naging faith pa rin kami. Diba? Hindi siya tinamad. Every Sunday kami lang dalawang magmi-meet. Hindi siya tinamad. Hindi rin ako tinamad. Diba? At eventually, dumami ang teachers ng Sunday school at ang nangyari, dumami rin yung mga estudyante. Diba? So, maging tapat, diba? Sa maliit na simulain. Yun. Kahit dalawa lang yung teacher mo mag-Sunday school ka kasi importante yan sa Christian life mo, sa Christian journey mo. Diba? Para hindi ka mapahamak. Diba? Lalo na yung mga bagong Kristiyano, uy, ano nangyayari sa mundo? Nakakatakot pala maging Kristiyano kasi pwede kang i-bash. Diba? Kung hindi ka nag-aaral ng Bible, walang nagme-mentor sa'yo, walang nagka-care group sa'yo, diba? Ano talaga, problematic talaga. No? Sa main church, naggawa ko ng bagong ministry. Ito yung ginagawa namin after service. Sinimulan ko siya, after ng gawain, may tinatawag kaming pastoral care group. Ibig sabihin, 3 kaming pastor doon. Ako muna nagsimula. Iikot ko muna lahat ng category. Lahat ng adult, lahat ng young professional, lahat ng youth, ganyan-ganyan. So, sa first Sunday ng March, nakaschedule ako sa youth. No? So, yun na lang huling iikutan ko. And then, pwede na kami mag-rotate. Ang gagawin namin doon is, after service, i-meet ko yung mga married, tsaka yung adults. So, for 1 hour, habang kumakain kami, meron kaming program, no, na nakakausap nila yung pastor nila. Diba? Yung mawala yung miscommunication sa church. Yung parang feeling na, pag pastor kasi parang feeling, untouchable. Diba? Parang ganon, no? So, through that, magkakaroon ng care. Diba? So, yun yung inano sa akin ni Lord itong February. Tapos, ikot naman dun sa young professional. Tapos, ikot naman dun sa youth. So, 3 kaming pastor. So, 3 ikot lang yung gagawin namin. So, after service, meron kaming 1 hour na may pastoral care group, no? Tapos, nagro-rotate yun, after ng kainan, nun mag-1-to-1 sila, and then, so, pasok na dun sa gawain sa hapon. Yun, ganun yung iba-ibang strategy naman per church, no? So, ayun yung inano sa akin ni Lord ngayon, no? So, punta tayo dito sa more than romance. So, pag pinag-usapan kasi ang love, di ba? Lagi agad romance, gano'n. Uy, mahal tayo ni Lord, ganyan. Etong pinag-usapan natin, the love that saves. Alam natin to, pastor, alam na namin yan. No? Alam na namin yan, narinig na namin yan na yung si Jesus, yung pag-ibig ni Jesus, nagligtas sa atin, di ba? Very ganon, yung maging response nyo. Pero sabi sa Luke 10, verse 42, but only one thing, amplified. Yan. Only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, that which is to her advantage, which will not be taken away from her. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos, na dakila sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami magkatipon upang marinig ang iyong mensahe. Dalangin namin, Banal na Espiritu, na yakapin mo ang bawat isa at paunawa mo ang nais mong sabihin sa mga oras na ito. Naalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Nandito tayo sa mundo kung saan nagre-reward pag busy ka. Diba? Pag busy kang tao, rewarding. Diba? Sa trabaho, diba? Hindi maistorbo. Diba? So, magaling to, no? Parang ganun lagi yung tingin. No? Pag di maistorbo, ibig sabihin, magaling na empleyado. Parang ganun lagi nangyayari, diba? We live in a world that rewards busyness.
Pag busy schedule, busy sa ministry, busy sa family life, busy sa church activities, tapos busy kay Lord. Diba? Ganon. Sobrang busy. Imagine, sabi ng mga interns ko sa school, ba, nasa ICT ako, so, sabi ng mga interns, paano ko daw nagagawa yung ganon? Diba? Nagtataka sila. Everyday, labas-pasok sa opisina ko, may ginagawa ako, nagtuturo pa ako, nakikita, nag-online class ako. Tapos, meron pang Sunday. Pastor daw ako. Di ba? Nagulat sila lalo nung na-realize nila, sunod-sunod pang preaching. Paano ako nakakapag-prepare? Di ba? So, nagtataka sila, ang dami-daming kinakausap na tao. Di ba? Sobrang busy kung tutuusin. Tapos meron pang church ministry at meron pang family ministry. Kasi ang family ministry, ayun yung pinakauna. Family first. Diba? Gigising ka sa umaga, magluluto ka ng agahan, tanghalian, magang maaga, tapos sa diba? Maliligo, mag-aayos, diba? Papasok. Diba? Ganon. Yung family first. Yung nagbubuntis si Ten, di ba? Talagang grabe, di ba? Adjust talaga kung adjust. Kasi papasok ako sa school eh. Lahat ng sa side ng bahay namin may CCTV, di ba? Para ma-monitor ko rin, nakikita ko, di ba? So, lahat ng kailangan present, di ba? So, aasikasuhin mo yun, family first ministry. Hindi pwedeng pabayaan yung kapatid mo, hindi pwedeng pabayaan yung magulang mo. Kailangan, kung gaano ka kasipag sa church, mas lalong masipag ka sa family. Family first. Unahin mo yung pamilya mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ministry ang family. Ng isang pastor, kausap ko, sabi ko, unahin mo yung wife mo. Diba? Ang church ministry, nandyan lang yan, sabi ko sa kanya. Pero, yung family, diba? Importante yan, no? Lalo kung nagbubuntis, di ba? Sabi ko, iwanan mo muna yung iba, i-turn over mo muna sa iba, and then, ang gawin mo, yung sa preaching na lang itira mo, and then yung family. Di ba? So, nagtanong ka sa akin, ano daw ginawa ko? Sabi ko, iniwan ko din lahat, pero nagpipreach ako. Di ba? Sabi ko, yung church ministry nandyan lang yan, di ba? Pero itong ministry na pag pinagkatiwala sa ng Panginoon, yung family first, yung family ministry, nagbubuntis yan, tapos manganganak, hindi pa natatapos doon. Anong next? Palalaki mo pa yung bata. Family first. Ganun. Kaya, pag magmi-minister tayo, unahin natin yung pamilya. Kasi pag nakita ng pamilya, kung paano tayo mag-minister, di ba? Ayun yung nakakita ng totoong tayo. Di ba? So, unahin natin yung pamilya natin, and then, church ministry, and then, ano mang pinapagawa pa sa ni Lord. Diba? Ganon kasi yung pag-ibig natin kay Lord. Dapat alam natin yung priority. Same dito, no? Ang dami natin kinabibisihan, no? Pero, ano nangyari, no? Being busy for the Lord is not wrong. Martha was serving Jesus. Prepare niya yung bahay niya, prepare niya yung pagkain, she honored him through hospitality. Sobrang ganda nun. No? Pero ano nangyari? In the middle of her service, she became distracted. Na-distract siya. Ayun yung mga problema pag sobrang busy. Diba? Naging frustrated, anxious, and resentful. Yan anong sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Ano daw yon? Only one thing. Diba? So, tanungin natin mga sarili natin ngayon, are we busy for Jesus, but not with Jesus? Ano ibig sabihin nun? Diba? Busy ba tayo para kay Jesus, pero hindi tayo busy kay Jesus? Diba? The one thing that matters most in time and eternity is personal, loving, saving relationship with Jesus Christ. And everything else must flow from that. Yan. So, revival point
number 1. Ay, hindi. Kailangan mag-practice pa ulit tayo. Yan. Revival point number 1. Yan. Intimacy before activity. Ito nangyayari, no? Sa mga Christians ngayon, no? So, sabi sa Luke 10 verse 39, Mary, yung ano lang, no? Pinaka-key, sat at the Lord's feet listening to what He said. Diba? Mary choose position over performance. Minsan gusto, mga Kristiyano kasi bida-bida no? Ay, gusto ko, nandun ako sa harap. Gusto ko, nakikita ko. Gusto ko, song lead ako. Gusto ko, backup ako. Gusto ko, nasa instrument ako. Minsan ganun yung mga Christian, no? Gusto, nasa front line. Diba? Gusto ko, nagpipreach ako, no? Ganun na ganun yung mga Christian, no? So, si Mary choose position over performance. Sa kultura ng mga Jewish, no, pag umupo ka sa rabbi's feet, no, ang ibig sabihin nun, disciple ka. Ang ibig sabihin nun, meron kang hunger, no? Ano pa, no? Humility, tapos isa pa, teachability. Sabihin nyo nga, teachability. Di ba? Yung mag-spend ka ng oras doon, sa rabbi's feet, lahat ng sasabihin niya pinapakinggan mo, teachability. At syempre may hunger ka nun. At syempre gusto mo maging disciple, no? Gusto mo maging follower. Ayan. So, Mary chose position over performance, no? Martha was serving Jesus while si Mary was sitting with Jesus. Di ba? Jesus did not rebuke yung service na ginagawa ni Martha, di ba? Hindi niya na-rebuke, no? He corrected yung priority. Di ba? Ano bang priority dapat, no? He did not say serving is wrong. He said intimacy is better. Di ba? So, sa Mark 3 verse 14, ang sabi doon, He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. Anong ibig sabihin nun? Okay. So, notice natin yung order. Sabi, be with Him. Pangalawa, then be sent by Him. Ayan yung proper, nasa pamilyang proper. Ayan yung tamang way. No? Be with Him, tapos be sent by Him. So, ano bang ginagawa natin, no? Bilang Kristiyano, ito ginagawa natin minsan o baka madalas, no? We reverse it, tapos ginagawa natin, serve Him, and if we have time, be with Him. Di ba? So, nasaan na? So, kapag may time lang, di ba, naging sobrang busy natin pag serve kay Lord, pero ano nangyayari, di ba, nagkukulang na tayo ng time para kay Lord. Kay Lord mismo. Yan. That's how spiritual dryness begins. Kapag ganyan yung order natin, nadadry ka. Kaya pala sobrang busy mo sa kingdom of God, pero hindi sa king, di ba? Nadadry ka, napapagod ka, no? Kaya tawag yan ng isang pastor na the barrenness of busyness. Kasi you can preach, di ba? You can preach, pero sabi natin, you can preach every week, tapos, hindi ka nag-pray. No? The barrenness of business. You can lead worship and not worship. Diba? Hindi ka talaga nag-worship. You can teach Bible studies and not know the author personally. Pwedeng, ang daming magagaling mag-expose. Expository, di ba, ng Bible. Ang daming magagaling magturo ng Bible. Iba't ibang religion. Di ba? Sobrang ang dami. Iba't ibang interpretation. Di ba? Kanya-kanya na. Di ba? Pero, pwedeng hindi pa rin nila kilala yung author. Di ba? Si Jesus. Kaya tanungin mo yung mga sarili mo. Tanungin natin yung mga sarili natin, di ba? Do I spend more time preparing sermon than seeking Jesus? Do I talk about Him more than I talk to Him? Do I serve from overflow or from exhaustion? Sa pagod lang ba? Di ba? Nag-serve ka ba dahil nag-overflow yung pag-ibig ni Lord? O nag-serve ka
hanggang sa kapaguran mo. Sabi sa John 6 verse 68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Yan. Alam niyo ba, si Mary, naintindihan niya, no? She understood something. Jesus himself is the treasure. No? Kaya nakita niya, eto na. Di ba? Kaya nag-spend siya ng time kay Jesus. Kasi ministry is powerful, but intimacy is essential. No? Si Mary, hindi lang siya basta nakinig. Hindi lang siya basta nakikinig. She positioned herself in devotion. Everybody say position. Ibang klase yun. Pag sinabi mong she positioned, di ba? Herself in devotion. Hindi lang kasi basta siya nakikinig. No? Dinedicate niya na yung buhay niya dun. Di ba? So, love is not just an activity. Love is attention. Si Martha nag-serve, si Mary adored. Di ba? Inadore niya si Jesus. You can serve someone you don't love deeply. Nung Feb 14, doon sa favorite kong sangyupan sa festival, nagpunta kami doon. Kasi gusto ko nga matry ulit yun. Hindi ako after sa sangyup. Diba? Gusto ko matry yung chicken, yung fried chicken nila, boneless yun. Yung pang Korean na style, ganon. Tapos yung tempura, unli, di ba? So, ang gusto ko kasi dun sa sangyupan na yun, ikaw yung kukuha, no? Hindi tawag ka ng server o kaya pindot ka sa app. Ayoko kasi ng ganon. Gusto ko ikaw yung kukuha tapos yan, tuloy-tuloy lang. Pero, sabi, nakita ko, ang konti naman ng tao sa loob, pero ayaw pa nila magpapasok. Next batch na daw. O sige, hintay lang kami, tapos lakad muna konti, tapos pagbalik namin, yan ang pinapasok na kami. Tapos, yung in-expect ko, na kagaya ng pag-serve nila dati, hindi na ganon. No, yung first time, kasi enjoy na enjoy kami talaga dun. Sulit kahit mahal, di ba? Kasi, nakakarami ako ng tempura, and then, yung chicken, yan. So, ganon na nga, no? Walang stock lahat. Sabi ko, ano yan? Kapag naglabas ng stock, agawan. Kasi ang dami namin. Goy, anong klase to? Di iba nakapila na dun sa sa counter. Sabi ko, ano to? Diba parang, sabi ko, tapos, makikita mo sila nagsaserve. Tapos nagchichismisan, no? Nag-aaway-aaway na sila. Hindi na naguhugas yung ganyan-ganyan. Basta, kasi, you can serve kahit na hindi mo mahal yung pinagsisilbihan mo. Diba? Sabi ko, oo nga, no? Hindi porket nagsaserve ka, mahal mo na yung pinagsisilbihan mo. Di ba? So, kaya pala si Mary, di ba? She positioned herself in devotion. Kasi alam niya, mahal niya talaga si Lord. Mahal niya talaga si Jesus. Di ba? Kasi may mga tao, di ba, na magpapakitang gilas, akala natin kung sinong superhero ng bansang Pilipinas. Di ba? Akala natin pagsisilbihan niya ang buong Pilipinas ng maayos. Di ba? Akala natin, di ba? Puro gano'n, akala natin. Kasi pangako nila, nagpapakitang gilas sila, nagsaserve sila. Yung pala minsan nagsaserve lang sa sarili. Di ba? Bakit? Siniraan yung hindi ko naman binanggit yung pangalan ng di ba? Nagsaserve sila, pero dahil trabaho nila yun. Di ba? Nagsaserve sila para sa sarili nila. Bakit? Walang heart. Wala nang puso. Di ba? Kasi hindi naman sila ganun dati. Di ba? Kahit mas marami pang tao dati pero present lahat ng pagkain. No? So nagtataka ko, bakit ganun? Di ba? Nagsaserve lang sila dahil para sa sarili nila. Bakit? Trabaho nila yun. Kasweldo sila dun. Pero kung magsaserve sila dahil mahal nila yung mga tao, hindi na ganun. No? So, doon ako nalungkot. Sabi ko, nga, no? You can serve someone you don't love deeply. But you cannot sit long at someone's feet kung yung puso mo hindi naka-attach doon. Diba? Kaya si Mary, diba? She positioned herself in devotion kay Jesus. Ang tagal niyang makaupo doon. Diba? Nakikinig.
Di ba? Nagpapakita ng humility, nagpapakita ng hunger, no? Ibig sabihin gusto niya maging disciple o tagasunod kay Jesus. Di ba? So ibang klase 'yon, no? Kaya ngayon, di ba? Hindi pa naman tapos ang love month. Oh, ito reminder, Jesus is not asking for your flowers, He is asking for your affection. Kaya, revival point number 2. Yan, salvation is the one thing that lasts. Jesus said one thing is needed. Diba? Ultimately, that one thing is salvation through Him. No? So sabi sa 1 Timothy 2 verse 5, there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. No? Wala nang ibang daan. Diba? Meron lang isang daan. Wala nang kahit ano pa ang daan, no? Papunta kay Lord, no? Sabi ni Jesus, 'di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, 'di ba? So, sa mundo natin, ito kasi mundo natin pluralistic world, no? Kung saan lahat inclusive dapat, lahat kasama, 'di ba? Mapapansin niyo yung ATM, 'di ba? So, grabe na yung mga ATM ngayon. Ewan ko kung napapansin yung mga nakapag-withdraw, yung mga members natin sa 4Ps. Joke lang. Diba? Pag nag-withdraw, diba? Very inclusive para sa lahat. Bakit? Pansin kayo doon, may audio jack, yung saksakan ng earphone. Para saan yun, diba? MP3 ka doon, no? Kaya pala siguro ang tagal ng mga nag-withdraw, no? Nagsa-sound trip pa. No? Hindi yun, no? No? So, tapos mapapansin mo, mayroon ng touchscreen, may button pa sa gilid. Tapos yung button, may mga dot. So, kahit bulag, pwede mag-withdraw. Diba? Ayun yung inclusive. Pwede sa lahat. No? So, etong mundo natin, pluralistic world. Diba? So, gusto lahat inclusive. Pero pag sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, anong ibig sabihin nun anong response ng pluralistic world? Sabi nila, sounds exclusive. Masyadong exclusive yan. Bakit si Jesus lang ang daan? Di ba? Meron naman tayong appointed Son of God. Di ba? Na nakakulong ngayon. Meron naman tayong God the Holy Spirit in human form. Sa Pilipinas, ang dami natin Diyos. Di ba? Nakita niyo ba yun? Si God the Holy Spirit daw. Hindi niya pa nabalitaan yun. Di ba? Si Supremo ba yun? Ewan ko, anong pangalan niya? Yan. Sabi ko, meron ng appointed Son of God, meron ng God the Holy Spirit, kulang na ng God the Father. No? Buti na lang, meron silang ginawang God the Mother. Alam niyo yun? Ginawa ng buong pamilya. Di ba? Grabe. Di ba? Yung mundo natin ngayon. Gusto maraming daan. Di ba? Sumakay ka lang dito sa rocket ship natin, maliligtas ka. Di ba? Ang daming ginagawang daan. Di ba? Para lang makapuntang langit. Sabi, good works, good works, good works. Ang sabi ng Bible, hindi naman good works eh. Di ba? Sabi, Jesus is the way. Di ba? The only way. Di ba? Hindi pwedeng yung 2 plus 2 ay maraming sagot. Isa lang yung sagot sa 2 plus 2. Di ba? Sabi sa Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi sa perfect attendance, sa church attendance. Hindi sa good works. Hindi sa Christian family background. No? Hindi sa morality. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, di ba? By grace you have been saved through faith, not of works. By grace. Kaya linawin natin ngayon, if you died today, are you sure you belong to Jesus? Di ba? Are you trusting in grace or in your performance? Are you saved or just religious? Di ba? Ang hirap, di ba? Sa sitwasyon, di ba? May mga naatinan akong church na parang monthly kami na-invite, sinasama ako ni Pastora Ruth, na-invite siya doon. Monthly, nandun kami. Tapos sabi ko, bakit ganun? Christian din sila, Christian church din. Pero, bakit
parang religious na lang. Buti nga na-invite si Pastora Ruth. No? Kasi sinama ko kasi nagre-revival kami doon. Para yung church na traditional, magkaroon ng fire. Yung church na parang patay, sabi ko, anong pinagkaiba nito sa ibang church? Sabi ko, kung very traditional, walang masama sa traditional, pero naging religious lang. Parang nag-a-attend lang sila doon, communion, ganyan, parang ganun. Paulit-ulit, cycle. Tapos, uwi, tapos balik na naman ng Wednesday, balik na naman. Ganun. Parang church attendance lang. Parang masabing Kristiyano sa nguso. Pero sa puso, hindi. Di ba? Yung church nila parang ayaw nilang lumipat sa mas malaking lugar. Kasi, ayun na yun. Walang nag-outreach, walang nag-evangelism. Yun na yun. God's family, small church. Yun na yun. Di ba? So, parang ganito lang size, itong stage. Yung church na pahabang ganito. Sabi ko, bakit ganun? Di ba? Yung potential ng bawat membro, nakakulong lang dun. Di ba? Walang evangelism. Hindi sila nagpaparami. Yun na yun. Di ba? Nagtataka ako bakit ganun. Samantalang ibang church nag-aagawan magparami. Di ba? Sa Muntinlupa lang, di ba kahit napakarami ng sandalite, kulang pa rin. Di ba? Kulang na kulang pa rin. Ang dami ng Christian church, kulang pa rin. Di ba? So, minsan, di ba, hindi maganda yung pagiging religious. Di ba? Yung religious lang. Yung nag-a-attend ka lang, no? Ng church. Dapat intindihin natin, ang salvation ay belong to Jesus Christ. Di ba? Yun ang pinaka matimbang. Sabi sa Mark 8 verse 36, "What does it profit a man to gain the whole world yet forfeit his soul?" Kasi nga, you can gain success. Di ba? Pwede kang maging successful. O magkaroon ka ng career. Maging ma-impluwensya ka. Mataas yung ministry reputation. Kakatakot nga pag pinag-usapan itong mga to, no? Kasi marami namang international minister, di ba? Pag tinignan mo ngayon, ano nangyari sa kanila? Di ba? Minsan mas okay pang nasa local church ka lang. Di ba? Hindi ka sikat. Di ba? Kasi grabe rin yung attack sa mga international minister. Di ba? Wala nang perfectong pastor. Totoo naman, walang perfectong church. Di ba? Walang perfect. Di ba? Kasi kung naghahanap ka ng perfecto na church, perfectong pastor, perfectong leaders, walang ganun. Di ba? So, lagi pa rin niyang may imperfection. Pero pag hindi mo napagtagumpayan yan dito, sa church na to, kahit lumipat ka ng mga church, hindi mo rin mapagtatagumpayan yan doon. Yun at yun pa rin yung pagtatagumpayan mo kahit saan ka pumunta. Kaya kung tingin ka ng tingin sa pastor, tingin ka ng tingin kahit kanino, pagtatagumpayan mo yan kahit lumipat ka ng lumipat. Kaya kung nandito ka, pagtagumpayan mo na yan ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, pagtagumpayan mo na yan ngayon. Huwag na tayong tumingin, di ba, sa kung kanino. Dapat tumingin tayo kay Jesus. No? So, pwede kang magkaroon ng success, career, influence, ministry reputation, and still lost eternity. Naalala ko, may isang, meron na ito lahat. No? Success, career, influence, at saka ministry reputation. Tapos, nung siya'y namatay, no, sa funeral service niya, may nagtanong, sabi, how much daw yung iniwan niya? Tapos, ang sagot sa kanya, all of it. Wala siyang nadala. Only one thing crosses eternity at yun ang relasyon natin kay Jesus. If you miss Jesus, you miss everything. Tandaan natin, the greatest love saves yung John 3:16. For God so loved you. Diba? God so loved you. Kaya wag kang malungkot kung nag-Valentine's ka, nang single ka.
Di ba? Maraming single eh. Di ba? Naiinggit dun sa mga, in relationship or sa may mag-asawa. Di ba? Ayaw lumabas ng Feb 14 kasi nga may iinggit lang. Di ba? Huwag kang malungkot. Hindi ka nag-iisa. Marami kayong single. Di ba? Sabi nga sa Chinese proverbs, hindi ka makuma. Joke lang. Di ba? Hindi nyo rin naiintindihan eh, no? Yun. Walang Chinese proverbs para sa mga single. Joke lang yun, ha. Okay, so, huwag kang mag-alala, no? Kasi sabi ng Panginoon, merong time para sa lahat. Baka hindi mo pa time, di ba? At huwag ka rin magmadali, kasi ang pagmamadali, baka doon ka pa mapahamak, no? Naalala ko, si Mama, di ba, habang pinagbubuntis kami, pinagpipray niya na yung God's will namin. Lord, ganyan. Wala pa, hindi pa pinapanganak, di ba? Heartbeat pa lang eh. Di ba? Basta nung tumibok na yung puso, sabi ni Mama, Lord, itong tibok ng pusong to, alam ko may katumbas to, di ba? So sabi ni Mama, pinagpipray niya na yung God's will. Kaya tingnan niyo yung tatlong panganay namin. hindi nagmamadali. Kasi alam nila may God's will sila. O si Ate Reb, di ba? Yung pinakapanganay namin, di ba? Kahit lamang na siya, di ba? Anong tawag doon? Advance sa age. Yung ginamit pa yung King James, no? Di ba? Ako, Pastora Deb, kung nanonood ka, yan. Di ba? Walang imposible. Di ba? Napag-pray na yun. Kaya tayo din, di ba? Alam natin na meron at meron para sa atin. Di ba? Magandang testimony yung kay Pastora Deb, panghawakan niyo yun, no? Lord, I receive it, di ba? Ganon. Kung mag-single ka. Pero tandaan natin, meron din sinasabi sa Bible, kung ikaw ay pinagkaloob mag-asawa ka, kung meron kang kaloob nun. Pero kung wala, manatili ka na lang single. No? May mga ganon. So, baka hindi ka dun sa part ng humayok at magpakarami. Di ba? Pero magpakarami ng disciple ni Jesus. Di ba? So, yan. Ipag-pray natin maigi, no? Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Pero huwag ka magmadali. Kasi pag nagmadali ka, baka imbis na mag-grow ka spiritually, lalong maging, kahinaan mo pa yon, no? Mawala ka sa position mo sa Panginoon. Yan. So, for God so loved you. The cross is not romance, it is rescue. Alam niyo, sinasabi ng mga tao, I love you, you are beautiful, because you are beautiful. Diba? Ganun yung sinasabi ng tao. Pero ano sinabi ng Jesus? I will die for you while you are broken. Diba? Ibang klase. Diba? While you are broken. Kahit anong status mo, mahal ka ni Jesus. Handa siyang mamatay o namatay na siya para sa'yo. Diba? Huwag kayo maniniwala sa nagsabing, handa akong sungkitin ng mga bituin para sa'yo. Diba? Aanuin mo yung bituin. Diba? Para saan yun? Masunog ka doon? Diba? Susungkitin niya? Diba? So, ganyan yung mga sinasabi ng mga tao. Diba? Pero si Jesus, diba? I will die for you. Kahit na broken ka. And that's the greatest love story, diba? Na nasulat. For God so loved you. Revival point number 3. Jesus must have preeminence. Si Jesus kasi ang dapat manguna at maging higit sa lahat. Sabi sa Colossians 1 verse 8, that in all things He might have the preeminence. Preeminence means first place. Sabi niyo nga, first place. Yan. Not part of your life, not Sunday only, not emergency use only. First. Sabi niyo ulit, first. Yan. John 5 verse 23, all may honor the Son just as they honor the Father. Alam niyo nangyayari sa mga false religions, di ba? Ginagawa nila, dinidiminish nila si Jesus, pinapababa, di ba? Sabi nila, may Jesus Christ noon, pero may appointed Son of God ngayon. Di ba? Ayun yung nangyayari na yung mga sinasabi na darating ang mga oras o sa mga huling araw, may mga magpapakilala ng Kristo. Nangyayari na talaga yan. May Jesus yung Russia, may Jesus ang Korea, may Jesus ang Pilipinas. Di ba? Kung saan na may Jesus. Di ba? Jesus for every nation. Di ba? Imagine.
Ginawa na ng Jesus lahat, di ba? So, grabe, di ba yung pandaraya, di ba? Pero yung true Christianity, tinataas si Jesus. Hindi tinataas kung sinong tao, di ba? Ang tinataas lang si Jesus. Yan. So, kapag ang religion or simbahan, tinataas na yung sarili o yung simbahan mismo kaysa kay Jesus, ay magtaka ka na, di ba? Kasi sabi sa Hebrews 8, Hebrews 1 verse 3, He is the exact representation of God's being. Diba? So, ano pa, sa John 14 verse 9, anyone who has seen me has seen the Father. Yan. So, ibig sabihin, to know Jesus is to know God. Pag nakilala mo si Jesus, pag nakita mo si Jesus, nakita mo na rin si Lord. No? Is Jesus first in your decision, in your finances, in your relationship, in your time? O si Jesus nakikipagsiksikan lang sa mga leftovers mo? Diba? Sa decision mo, diba? San ba akong school mag-aaral? San ba ako magtatrabaho? Diba? Ano bang dapat gawin ko? Diba? Etong February, may attack sa akin eh. May attack sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Pero may attack sa akin. Diba, sa ministry. Na pwedeng isang iglap, iwanan ko na lang tong ministry na to. Pwedeng ganon. Pero ang response ko, Lord, anong dapat i-response? Diba? Sabi ni Lord, discourage or discouragement. O, di-discourage yung discouragement na yon. In-encourage pa rin ako ni Lord. Diba? Magpatuloy. Hindi ako basta-basta nagde-decide. No? Sa GC, pag mayroong mga concern, hindi agad ako nagre-response, sumasagot. Lord, ano mang dapat na desisyon? Diba? So sa finances, syempre, unahin mo dapat lagi si Lord. Regardless, no? Kahit anong mangyari. Diba? Kunin mo na agad yung, ano kukunin? 10%. Sabi nila, Old Testament yun eh. Kaya lang, mga kapatid, kahit Old Testament yun, nung simula, tumungtong ko sa church, tinuro sa iyo yung 10% belongs kay Lord, yun na yung naging commitment mo. So, hindi mo na pwedeng takasan yun. Diba? So, hindi ka na safe pag hindi mo binigay yung 10%. Diba? So, ayun yung pinangawakan mo eh. Diba? Between you and the Lord yun eh. Tapos sasabihin mo, pwede bang magpapalit yung New Testament na lang? Ang sabi sa New Testament, diba? Kung ano yung kaya mo, ibigay. Pwede naman. Kaya lang, pag nabasa natin yung storya, binigay niya kung anong meron siya. Kung anong meron ka, bigay mo lahat, 100% na yun. O doon ka na lang sa 10%. Di ba? Sabi, binigay niya kung anong meron siya. Ayun daw yung dapat pagbibigay. Hindi na daw yung kagaya sa Old Testament na may 10%, 10% tapos mga offerings. No? Pero, akala nila, uy, maliit lang yung meron siya. Ibig sabihin, kung anong meron ka, yun ang bigay mo. No? Pero hindi nila unawaan, 100% yung binigay niya, hindi lang 10%. Di ba? Una ba si Lord sa finances mo? Di ba? Or, panghuli, Lord, kung anong matira, yun na lang. Naintindihan mo naman sitwasyon ng buhay ko eh. Ganun ka ba? Di ba? So, mas pagpapalain ng Panginoon yung finances mo, di ba? Kapag binigay mo yung para sa Panginoon. Let's give. Joke lang. May giving pa mamaya. Yan. So, 2 Corinthians, ay yung relationship pala muna, no? So, relationships, ay nabanggit ko naman kanina, unahin mo si Lord. No, dapat love triangle. No, si Lord, tapos kayong dalawa. Pero kung wala ka pang iniintinding relasyon, mag-focus ka muna sa Panginoon. Kasi doon hindi ka masasaktan. Pag nasaktan ka sa karelasyon mo, tumatakbo ka pa rin naman sa Panginoon in prayer. Ayan. Sa time, di ba? Nagbibigay ka ba ng oras sa Panginoon? O may oras ka ba sa Panginoon? Di ba? Hindi naman sinabi diyang, pagkagising mo, or pagkapatak ng 12 midnight, dapat ayun na yung unang oras para sa Panginoon. Ang sinasabi diyan, may time ka bang binibigay sa Panginoon?
Di ba? Sa umaga ba, kaya mo mang bigay o nagmamadali ka? Sa bago ka ba matulog, nakakapagbigay ka ba ng oras sa Panginoon? O sa kalagitnaan during lunch break o lunchtime? Di ba? So, ang pinaka-importante, hindi magkaroon ng hindi natin ibigay kay Lord yung leftover. Bigyan natin siya ng time. Sabi sa 2 Corinthians 11 verse 3, let us stray from your sincere and pure devotion to Christ. Kasi nga, Satan does not always attack through persecution. Diba? Akala natin puro persecution lang eh. Sometimes, he distracts through success. Diba? Kapag successful ka, nadidistract ka na. Diba? Through busyness, through comfort, through ambition. Diba? So, kapag na-distract ka sa pagiging busy mo, di ba? Dahil successful ka o sa kung anumang bagay, mag-ingat-ingat ka na kasi nga nawawala na yung para sa Panginoon. At ganun umatake ang kaaway. Dinidistract tayo. Di ba? Dinidistract tayo sa nakita natin sa social media. Di ba? Patungkol sa mga ganyan. Di ba? Kung ano-anong mga bagay. Nadidistract tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon kasi pinag-aaway-away niya yung mga Christian. Di ba? Yung iba pro-Alvin, yung iba anti-Alvin. Di ba? Ako nasa gitna ako. Sincere naman siya, pero wrong. Di ba? Sana mapanood niya. Di ba? Na kung hindi ko alam kung bakit ganun siya kaingay eh. Wala ba siyang leader sa church? Wala ba siyang pastor? Di ba sila nag-uusap mag-asawa? Di ba? Yun. Nakakapagtaka lang, di ba? Mary choose devotion, Martha choose distraction. Okay lang naman mag-serve kay Lord. Huwag ka lang ma-distract. Di ba? Sabi sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart. Hindi second place, di ba? Hindi may kahati, hindi partial. Diba? Kasi kung ayaw mo masabihan nito, Revelations 2 verse 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang pag-ibig nyo sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Diba? Yung pag-ibig ko dun sa sangyupan na yon, hindi na kagaya ng dati. Diba? Ayoko na doon. Diba? Alam nyo yung sinasabi ko, di ba? You have left your first love kung hindi natin minamahal si Lord with all our heart, di ba? Kaya ngayong love month, di ba, tanongin natin ating mga sarili, has Jesus become second place in my heart? Sa puso natin? Because whatever you love the most, controls you. Yun yung nagko-control sa iyo. Di ba? Kapag mahal na mahal mo yung tao, maski gusto mong makalaya doon, kaya lang mahal na mahal mo siya. Diba? Kumapit ka na lang sa Panginoon. Lord, patawarin mo ko. Diba? Patawad po. Diba? Sumigaw ka, patawad po. No? Lord, patawad. Diba? Kasi naging second place ka. Kaya siguro, Lord, hindi maayos-ayos yung relasyon namin. Kasi hindi kayo first place. Diba? Baka kasi parang nagiging Diyos-Diyosan ko na siya, hindi ako mapakawalan. Lord, i-remove mo yung bandage na to. Lord, tulungan mo ako. Holy Spirit, yung pag-ibig mo. Diba? Yung sinasabing comforter. Holy Spirit, i-comfort mo ako. Alam ko masakit yung magiging desisyon ko ngayon. Pero gusto ko maging first love ka. At hindi na second place sa buhay ko. Gusto kong maayos yung relasyon ko sa iyo para maging maayos yung relasyon ko sa lahat ng tao. Diba? Para hindi ka sabihan ng Panginoon, ngunit itong ayaw ko sa inyo. Ang iyong pag-ibig sa akin ay hindi na tulad ng dati. Naalala mo nung born again ka. Panginoong Jesus, sinatanggap kita sa aking puso. That first time, ang sarap sa pakiramdam. Grabe. Kaya ka nandito eh. Yung first time na naramdaman mo yung pag-ibig, yung comfort ng Holy Spirit, yung pag-ibig ng Diyos, nag-uumapaw. Kaya ka nandito kasi naramdaman mo yun. At may addiction ka na doon. Kaya gustong-gusto mong bumalik ng church. Kasi gusto mong ulit ma-experience through worship, through revival. Diba? Paulit-ulit mararamdaman mo siya, nakaka-addict siya.
Diba? Kaya ka nandito. Diba? Kasi nga, gustong-gusto mo ulit maramdaman yung naramdaman mo nung first time. Diba? Jesus does not want to be part of your life. He wants to be your life. Kaya nga, ngayon, babaunin natin, pag-away natin. Diba? Mary choose what we could not be taken away. Ministry kasi pwedeng makuha. Yung health pwedeng makuha. Yung wealth pwedeng makuha. Opportunities pwedeng makuha yan. But our relationship with Jesus Christ, hindi makukuha sa atin. Kaya nga si Thomas, diba, nung nagda-doubt siya, nagulat siya nung nakita niya, My Lord, my God. Tapos ano sinabi ni Jesus? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Tayo, hindi man natin physically nakita si Jesus, yet we believe, di ba? And that faith changes everything. Sabi sa 2 Peter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of the Lord. Bakit? Only one thing matters. Knowing Him, loving Him, trusting Him, following Him, belonging to Him, everything else will flow from that. Kaya, hayaan niyo akong mag-speak sa mga puso ng bawat isa. Di ba? Kung ikaw ay faithful believer, di ba? Don't let busyness replace intimacy. Return to His feet. Kung ikaw ay nagiging inconsistent, di ba? Sa paglilingkod mo sa Panginoon, stop living in spiritual half-measured. Choose the better portion. Kung ikaw ay spiritually dry, your dryness is not from too little ministry. It's from too little communion. Magbalik ka sa Panginoon. Namimiss ni Lord yung tinig mo. Kung paano ka magpaawit. Namimiss ni Lord kung paano kang mag-perform. No? Pero sabi ni Lord, ibalik mo yung communion mo sa Kanya. Diba? Yung communication. Baka parang acquaintance lang tayo kay Lord eh. Hi, Lord. Sabi ni Lord, hello. Hi, hello. Diba? Balik natin kung paano tayo masayang umiiyak sa Panginoon. Masaya pero umiiyak ka. Lord, alam mo ba yung grabe yung ginawa mo ngayong araw? Maraming salamat. Diba? Naiiyak ka na lang sa sobrang kagalakan mo. Diba? Kung kani-kanino tayo nag-share ng mga storya ng buhay natin, i-share natin ulit sa Panginoon. Diba? To the compromised believer, diba? If something has replaced Jesus in first place, diba? Remove it tonight, today. Alisin mo na yun. Yung bagay na pumalit kay Jesus dyan sa first place. Diba? Huwag mo natin gawing second place si Jesus. O kung minsan tumalikod ka at nakikinig ka ngayon, tumalikod ka sa Panginoon, diba? Alam mo, naglagablab yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Come back to the fire. Bumalik ka na. Kung ikaw naman para naging religious na lang, pero sa tingin nalaman mo ngayon na hindi ka pa saved, tandaan na church attendance is not salvation. Believe in the Lord Jesus today. Kung ikaw naman napapagod na, di ba, grabe yung Christian journey. Hindi pala ganun kadali. Pero sabi nila, di ba, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay talaga. Pero dumadaan din tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga pinagdadaanan kung tawagin, tinatawag natin yung pinagtatagumpayan. Kasi alam natin, si Jesus pa rin ang panalo. Alam natin, regardless of what will happen, di ba? Mapagtatagumpayan pa rin natin yung bagay na to. Si Jesus pa rin yung panalo. Di ba? Umupo ka na, di ba? Doon sa paanan ni Jesus, and let Him refill you. Sinasabi ng mundo, di ba? Find someone who completes you. Pero sinasabi ng gospel, find the one who save you. Di ba? For God so loved you. Sinasabi ng mundo, sundin mo yung tibok ng puso mo, sundin mo ang puso mo. Pero sabi ni Jesus, give me your heart. Diba? Yung mundo nagse-celebrate ng temporary love. Pero si Jesus nag-o-offer ng eternal love. Mary choose what could not be taken away. Today, choose the love that will never leave you.
Make a decision, Mary made. Diba? Choose what is better, choose what lasts, choose Jesus. Ang pangangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mo magpapalain sa pangangaral na to, kailangan mo munang ialay yung sarili sa Panginoong Hesukristo. Upang lubos sa makinabang sa pangaral na to, dapat mong unang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me for all my sins. Today, I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, Amen. Tayo po yung magsitayo at awitin po natin. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and a measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our
Lahat tayo, awit lang tayo ng akapela. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Chorus tayo. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus alone.
patience mo sa patience mo, Panginoon, sa buhay namin. Gaya, Panginoon, ni Martha, marami kaming ginagawa para sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Kasi sometimes, nalilimutan ka namin. Marami kami mga inuunang bagay. Marami kami mga kabisihan. Forgive us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na lahat ng paglilingkod namin, Panginoon, ay magkaroon muna kami ng intimacy sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagiging religious kami at hindi relational. Jesus, Lord Jesus, we choose you again, Panginoon. We choose you again today. Maraming salamat, O Diyos. Alam mo, Panginoon, at alam namin na ikaw lang ang kailangan namin. Hindi lang blessings, hindi lang ministry success. Ikaw mismo, Panginoon, ang kailangan namin. Maraming salamat, O Diyos. Kung meron dito, Panginoon, puso, Panginoon, na hindi paligtas, i-touch mo, Panginoon, ang puso niya. I-touch mo, Panginoon. Holy Spirit, comfort mo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Tulungan mo kami, Panginoon, ilagay ka namin sa first place. Hindi ka karapat dapat maging second placers, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan mo, i-align namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, nagkasala kami, Panginoon, dahil marami kaming inuna kaysa sa iyo. Give us, Panginoon, courage, Panginoon, to trust you fully. Today, Panginoon, we surrender, Panginoon, our distractions, yung mga pride namin, Panginoon, yung mga divided hearts namin, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo. Kunin mo na, Panginoon, ang superioridad, Panginoon, ng aming mga buhay. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami susukuan. Hayaan mo maging first ka, Panginoon, sa amin. Maging central ka, maging everything ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, napatunayan namin na nag-uumapaw yung pag-ibig. Gusto rin namin patunayan sa iyo na mahal ka namin. At handa kami, Panginoon, to choose the better portion. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan. At gawin mo kaming handa, Panginoon. Binabaon namin, Panginoon, ang mga mensaheng aming narinig. At sa pagpatuloy namin ng Christian journey namin, Panginoon, ay palagi ka na naming uunahin. Regardless, Panginoon, kung ano nangyari, pero uunahin ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung ngayon lang namin, Panginoon, siseryosohin ang bagay na to, na ilagay ka sa first place. Dapat ikaw ang una at ikaw lang ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Hinalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Glory to Jesus.